the great faith. How the centurion showed his great faith. No? Paano ba ipinakita nitong centurion na ito ang kanyang dakilang panampalataya sa Panginoon? No? Sa verse 11, then, sabi ng Biblia, when Jesus heard it, He marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Gano ba sa kalaga sa Diyos ang pananampalataya? O, sabi po sa Biblia, sa Hebrews chapter 11, verse 6, ito po yung pananampalataya na nais ng Diyos na makita po sa tao. Gano ba ito kahalaga? Sabi ng Biblia, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So God is seeking such to worship Him. Alright? At paano mo daw masasamba ang Diyos? Paano mo daw makikilala ang Panginoon? Sa magitan po ng pananampalataya. Without faith, we cannot please God. Without faith, we cannot know God. That's why only faith can connect to God. Only our faith. Diba? Nasabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. So that's why God is looking for faith. Faith pleases God, and God pleases our faith. Because without faith, it is impossible to please Him. And as we approach Him, sabi ng Biblia, sabi sa Hebrews, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So ibig sabihin mga kapatid, di ba? May kita natin dito as we seek God, dapat maniwala tayo that God exists. Amen? Dapat maniwala po na sa isang tao upang makilala mo ang Diyos. Una, dapat mong paniwalaan yung existence ng Diyos. Amen? Tama po ba? Amen. Kasi nga, mahirap kang hanapin ng Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Di nga natin nakikita eh. So that's why number one, kailangan mo ng faith. Ano yung faith mo? Dapat maniwala ka sa katotohanan that God exists. Kasi kung di ka maniniwala sa existence ng Diyos, hindi mo nga talaga siya matatagpuan. Kasi kung nakadepende tayo sa ating nakikita lang ang Diyos ay Espiritu, paano mo siya makikita? Espiritu nga siya. Kaya ang tao gumawa ng paraan para makita niya ang Diyos, gumawa ng Diyos-Diyosan, gumawa ng ribulto, at ayun sinasabi sa kanya sarili, ito yung Diyos. Pero hindi yung totoong pananampalataya. Hindi nalulugod ang Diyos sa ganung pananampalataya, kasi ang pananampalataya ay isang bagay na pinaniniwalaan natin, inaasahan natin, subalit hindi pa natin nakikita. At doon mo na mabibigyan ng lugod ang Diyos. Sa atin, ang kaluguran natin, kailangan maniwala, kailangan makita natin, kailangan may proof, kailangan may ebidensya. Pero sabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, mas mapalad ang mga taong naniniwala sa atin, bagamat di nila ako nakikita. So mga kapatid, ano ba yung pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos? Kasi nga sa bansang Israel, mga kapatid, sabi na nga lang ni Lord yung kahit na lang yung pananampalataya nyo, kasi laki na lang ng buto ng mustasa. Ayun na nga lang yung challenge ni Lord Isang katiting na lang ng kaliit na lang ng buto ng mustasa. Basta maniwala na lang kayo. Kahit sa panahon natin ngayon, maraming mga reliyon, maraming tagapagturo, nililiit nila yung pananampalataya. Ano ibig sabihin? Pananampalataya lang, maliligtas na? Imposible yan. Biruin mo yan, nililiit nila ang pananampalataya. Mas binibigyan nila, mas binamag-define nila yung works kaysa sa faith. Ano sabi ng Biblia? For by grace are ye saved through faith. And that represents it is the gift of God. Biruin mo yung mga kapatid. Yung iba, dinadagdag nila. O repentance. Pagkamat yung faith, kasama na yung repentance ng mga kapatid. Pero mas binamag-define nila yung works kaysa sa pananampalataya. Mga kapatid, kahit anong works natin, kahit tumambling-tambling pa tayo, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Why? Kasi lahat tayo makasalanan. Kaya sabi ng Diyos, faith na lang. Ang gusto makita ng Diyos sa tao, yung pananampalataya sa Kanya, that God exists, that God is there, that God is merciful, that God is holy, that God is love, that God is faithful. Pananampalataya na lang, hinahanap ng Diyos, wala pa sa tao. At ano sabi ng Panginoon? Shall I find faith when the Son of Man cometh? Mga kapatid, it is all about faith. Kung bakit ka narito ngayon? Because of faith. Amen? Amen. So, sa pananampalataya natin mga kapatid, doon po kinalulugod po yan ng Panginoon. At ngayon, ano ba yung source ng ating faith? Sabi sa Romans chapter 10, verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. So, dumarating daw pananampalataya sa
pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit marami mga tao nanghina sa palataya? Kasi wala sila napapakinggan na salita ng Diyos. So that's why napaka-importante yung ating pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dyan po tumitibay ang ating pananampalataya, dyan po tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Ano sabi ng Romans chapter 1 verse 17? Therein is the righteousness of God revealed unto faith, at sabi ng Biblia, Romans 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, ibig sabihin yung katwiran ng Diyos na ihayag sa mga tao na namumuhay sa pananampalataya. Alam niyo ba, ang pananampalataya maraming kalaban? Amen? Ang kalaban ng pananampalataya, yung ating sarili, yung ating reasoning. Kasi kadalasan, yung mga sinasabi ng Diyos, kabaligtaran sa ating inaasahan. Amen? Tama? Amen. Tama po, di ba? Sabi ng Bible, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Minsan may mga paningin tayo, may mga gusto tayo, nakala natin tama, pero dulo pala ay kapamakan. Kaya sabi ng Biblia, kailangan mo ng guidance, kailangan mo ng leadership ng Holy Spirit, kailangan mo ng pastor. Amen? Amen? Kaya marami na napapahamak na tao. Bakit? Kasi hindi sila namuhay sa pananampalataya. Mga kapatid, hindi naman masama gumawa. Pero mas importante sa Diyos, mas tatanggapin ng Diyos ang pananampalataya kaysa gawa. Anong sabi ng Isaiah chapter 66, verse number 4, or 64, verse 6? Anong sabi ng Biblia? Patungkol sa ating gawa. Sabi ng Biblia, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as a filthy rags. Biruin mo yun yung katwiran natin. Sabi ng Biblia, kaya ni kagaya isang maruming basahan. And we all do faint as sleep, and our iniquities like the wind have taken us away. So ibig sabihin mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos sa tao ay walang iba kundi yung pananampalataya. Ngayon, paano may papakita ang pananampalataya mo sa Diyos? Pag sinusunod mo ang salita ng Diyos, ayan po ay pananampalataya. Ayan po yung pananampalataya na may gawa. Amen? Sinusunod mo yung salita ng Diyos, that's why ayan yung faith na nais na makita ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Hindi lang yung faith, naniniwala ka sa Diyos, may Diyos, pero yung kanyang salita, hindi mo sinusunod, hindi pa rin yan pananampalataya. So yung pananampalataya na nais makita ng Diyos, yung pananampalataya na meron pong gawa. Ano po yung gawa? Pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Amen, Amen po ba? Amen. So yun po mga kapatid, ayun po yung pananampalataya na nais makita ng Diyos, na merong pananampalataya. Gawa na may pananampalataya. Amen po ba? Hindi para sa kaligtasan, kundi ito po'y para sa ikalulugod ng Diyos sa ating buhay. So balik po tayo sa ating text. Ano ba nakita ng Diyos dito po sa centurion na ito? Bakit sinabi ng Panginoong Yesus, meron siyang dakilang pananampalataya. Ano po? So una makita natin dito sa centurion na ito in verse number 1, verse number 5, the Bible says, and when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him. So meron daw po isang centurion. Alam niyo ba itong centurion na ito mga kapatid? Okay, so ito po isang opisyal. Okay, meron pong ranggo ito. Ito po'y Italian Roman soldier. Hindi lang siya basta Roman soldier, siya po'y centurion. Kaya sabi niya in verse number 8, the centurion answered and said, Lo, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed, for I am a man under authority. Pero mo sa panahon ni Jesus, sila po yung nagdodominate under ng Roman Empire ang Israel. At ano sabi ng Biblia? Having soldiers under me. Meron itong kapangyarihan, meron itong authority, meron itong mga sundalo, at meron din siyang mga alipin. Pero sabi ng Biblia, pumunta siya kay Jesus and beseeching him. Ano ibig sabihin ng beseeching? Nakikiusap. Amen? Amen. Nakikiusap siya sa Panginoon. So una makikita natin dito yung kanyang faith kung bakit naging great kasi tama yung object ng faith. Sino yung object ng faith niya? Si Jesus. Amen? Amen? Hindi si Maria, hindi si Allah, hindi si Buddha, kundi si Kristo. Amen? Amen? So yung kaya sabi ng Biblia, he that cometh to God must believe that He is. Ang Diyos na nga bumaba dito, hindi pa ng tao pinaniwalaan. Si Kristo na nga yung Diyos, ay pa rin paniwalaan ng tao. So nasaan yung pananampalataya doon? Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag na kayo maniwala sa akin, doon na lang sa mga gawa ko.
Ayun na lang yung paniwalaan nyo na ako'y talagang sinugo ng Ama. O sa gawa na lang ni Kristo. O ano ba yung gawa ni Kristo? Meron bang tao na nakapagbuhay ng patay? 4 days ng patay, si Lazarus. Meron bang tao si Spurt bulag, binigyan niya ng paningin? Meron bang tao na kaya magpakapagpalingin ng galing ng ketong? Sa sabagitan ng kanyang salita, meron bang klase ng tao na sa kalagitnaan na matinding unos na bagyo sa kalagitnaan ng karagatan, sinaway niya, meron bang tao makagawa niyan? Wala. Meron bang tao namatay after 3 days muli na buhay? Wala pa rin. So hindi siya basta-basta tao. Amen? Tama po ba? Kahit sumasa kanya pa ang Diyos, kahit nasa kanya pa ba ng Espiritu, bakit sila Moses? Bakit nabuhay ba muli sila? Hindi rin naman eh. Nakapagbuhay ba ng patay si Moses? Meron ba dito? Nakapagbuhay ng patay? Wala pa rin. Tanging si Kristo lang nakagawa. Why? Because He is God. Yung dapat paniwalaan po ng tao. So itong centurion, mga kapatid, yung kanyang object ng faith ay walang iba kundi si Christ. Amen. Kaya he beseeching Him. Pumunta siya kay Christ. Tama yung kanyang pinuntahan. At yung pinuntahan niya ay anak ng Diyos. Walang iba kundi si Yesu Kristo. At ano sabi ng Biblia? And saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. So ano madaling salita, mga kapatid? Naniniwala ko, mga kapatid, no? Wala po sa atin ditong naligtas na kusa kang lumapit sa Panginoon. Pero po ba dito, nagpunta sa Diyos, hindi naman siya, kumbaga naligtas siya dahil nagkusa siya. Pero ba? Pero po ba dito? O meron taong ginamit para masirang kanyang word of God? Karamihan, karamihan sa atin, may mga taong ginagamit ang Diyos. Tama po ba? Pero minsan naman, gumagamit ang Diyos ng circumstances para lumapit tayo sa Kanya. Ito, mayroong circumstances. Anong circumstansya? Na meron siyang alipin, na merong sakit. So yung circumstance na yun, ay yun naglapit sa kanya sa Panginoon. Diba, minsan ang tao, kung walang pangailangan, di naman lalapit sa Diyos. Tama po ba? Pero pag may pangailangan, doon sila lumalapit sa Diyos. So itong centurion na to, anumang klaseng paraan ng kanyang pagpunta sa Panginoon, pero may kita nga natin dito na tama yung kanyang pinuntahan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, second, may kita naman natin dito how the centurion showed this great faith. Number 1, because of his object of faith is Christ. The Lord Jesus Christ. At pagka Kristo ka lumapit, mga kapatid, hindi ka mabibigo. Sabi ng Bible, call unto me and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Pangalawa, may kita natin dito yung tinatawag na act of compassion to his servant. Ngayon, saan ba nakalagay sa Biblia? Ang tao, pagka meron kang compassion sa kapwa mo, ibig sabihin may fear of God ka. So ano ba sabi ng Biblia? Love thy neighbor as thyself. Itong centurion na to, sabi sa verse 9, for I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. Verse number 6, and saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. Hindi, mga kapatid, sa panahon nila, mga kapatid, yung mga servant, binibili lang nila yan. At pag may sakit na yan, pinapabayaan na nila, hindi na nila ginagamot. Servant, alipin eh. Centurion siya eh. Para centurion, soldiers, and then slaves. Itong servant niya, mga kapatid, may sakit, hindi na mapapakinabangan, may epilepsy. Usually, pagka ganyan, ikaw ba, meron tayong kasamaan sa bahay, hindi mo naman kamag-anak, nagtatrabaho sa'yo. May epilepsy, pagkapagamot mo ba? Usually ba pinapagamot? Pero sa panahon nila, mga kapatid, palitan niya, marami pa namang servant eh. Bakit kinakailangan niya pa maghanap ng solusyon para doon sa sakit na doon? So dito may kita natin yung kanyang compassion. Bihira na ka makita ng mga tao na sa mata sa posisyon, may compassion doon sa pinakamababang huli ng tao. Diba? So yun po, mga kapatid. So pinakita niya dito yung kanyang great compassion. At hindi lang basta great compassion, kundi ramdam niya yung sakripisyo. Kumbaga, apektado siya. Every time na sinusumpong sa sakit, itong kanyang alipin, mga kapatid, affected siya. Meron siya tinatawag na compassion. Diba? Doon sa kanyang alipin. Sick of the palsy, grievous tormented, and Jesus said unto him, I will come and heal you. So ibig sabihin, mga kapatid, no, makita natin dito yung kanyang great compassion to his servant, verse 5 and 6. And then another thing is yung kanyang act of respect and acknowledgement to Jesus Christ's authority. Diba? Sa panahon ni Jesus, diba? Yung mga Pharisees, diba? Hindi nila nire-respect si Jesus. Tingin nila kay Kristo, tao lang. Pero itong mga namumuno sa kanila, mataas respeto kay Kristo. Amen?
Tama? Kasi yung mga intellectual na tao, mga kapatid, hindi yan basta-basta naniniwala sa mga chismis, sa mga narinig lang nila. Naniniwala yan sa gawa. O, patingin nga, okay yan. O, sige, okay yan. Nakita na nila eh. Pero kung tayo, madali tayo maloko, yung sinabi lang, pinaniniwala na agad dati. So itong centurion to, I believe mga kapatid, hindi niya lang narinig si Kristo, kundi maaaring isa rin siya sa mga saksi sa mga ginawa ng public ministry ng ating Panginoong Jesucristo. So anong sabi sa verse number 7? Sabi ni Jesus, and Jesus said unto him, I will come and heal him. Sabi ni Jesus, sige, pupunta ako doon at pagagalingin ko siya. Pero ano sabi ng verse number 8? The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Sabi niya, Panginoon, hindi ako worthy. Huwag ka nang pumunta sa aking bahay kasi hindi naman kami worthy. Diba? Bagamat ako isang centurion, pero sabi niya, but speak only the word. So ano ibig sabihin yan? Diba? Kung titignan natin sa chain of command, yung opisyal, hindi siya pwedeng pumunta sa bahay mo. Sa chain of command, yung opisyal, nagsasalita lang yan. Hindi yan naglilingkod. Tama mo ba? Tama? Amen. Kakain kayo, opisyal mo. Magsusilbi ka, sir, ito po. Ano ba? Sir, ito po. Sir, ito po. Sir, ano po yun? Ganun. Pero dito may kita natin, itong centurions, di ba sabi niya, I am not worthy na pumunta ka sa aking bahay. Bagamat doon sa kanyang bahay, sa verse 9, sabi niya, for I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh. And to my servant, do this, and he do it. Sa kanyang salita, nakikinig yung kanyang mga soldiers. Bakit? Kasi sila ay subordinate. Mas mababa sila doon sa kanilang sa centurion. Kaya sabi nitong centurion na to, Lord, magsalita ka lang. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, itong centurion na to, in-acknowledge niya na mas mataas si Kristo kaysa kanya. Lord, mag-command ka lang, susunod na ako. Yung iba, hinahatak pa si Lord, punta ka sa bahay namin, gusto ko talaga, ikaw mismo hawakan mo yung anak ko para gumaling. Pero ito, salita lang ni Kristo, naniwala na siya. Amen? Gusto ng Diyos ganun sa atin. Tayo kasi gusto natin, makita pa natin eh. Lord, gusto ko panaginip-panaginip po yung God's will. Sino ba siya, Lord? Gusto ba natin makita eh. Di ba? Mga kapatid, salita lang Diyos, paniwalaan mo. Mas maganda hindi mo nakikita kasi maraming surprises. Pero pag nakita mo na, wala nang surprise. Ayun na yun. Di ba? Amen? Meron daw isang pastor, nag-pray, Lord, gusto ko makita yung God's will ko. Kung nag-pray siya, pag-pray niya, naku, ayaw niya. Anong ginawa mo? Hindi na ako natulog. Kapatid, mas maganda yung hindi natin nakikita. Amen? Kung ayaw niyo yan. So, mga kapatid, that is faith. Hindi mo kinakailang makita. So, itong centurion na ito, sabi niya, Lord, speak a word only, and my servant shall be healed. Gano'n ba ka-powerful ang salita ng Diyos? Kung titignan natin sa verse number 16, okay, kung gaano kapangyarihan ang salita ng Diyos, no? Sabi sa verse 16, when the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his... Paano daw lumay sa masamang spirito sa magitan ng kanyang salita? Verse number 26. And he said unto them, why are ye so fearful? O ye little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So after nitong ministry niya, nagpunta sila sa ibang ibayo, dumaan sila sa dagat, sa Galilee Sea of Galilee, at sila po'y naka-encounter doon ng matinding wind. At yung mga kanyang mga disipulo, nanghina ang kanyang faith dahil sa kanilang nakitang bagyo. Pero sabi ng Biblia, sinaway ng Panginoong Diyos ang alon. Ano yan? Sa magitan ng kanyang salita. So ganun ka-powerful mga kapatid ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Eh sabi ng Bible, Lord, speak a word only, and my servant will be healed. Sapat ng salita ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. Kung bakit mga kapatid, hindi na-solve yung problema natin. Kasi nandiyan yung salita ng Diyos. Ayaw pa rin natin paniwalaan. Tama? Tama po ba? Samantalang, kung sinunutan natin ang salita ng Diyos, solve na yung problema. Kaya lang, lumalala ang bawat problema sa sitwasyon. Bakit? Kasi nga po, nandiyan ang Biblia, ayaw pa rin natin basahin, ayaw pa rin natin buklatin, kaya nahihirapan po tayo. Alam mo, sa crisis natin ngayon,
Ano Christ natin ngayon? Yung kalusugan, pestilence. Ano sabi ng 2 Chronicles 7:14? If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. So yun pala solusyon eh. Pagkagalingin daw ng Diyos sa ating lupain kung tayo magpapakumbaba, tayo mananalangin at hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Marami nagsabi, ayoko na maniwala sa Diyos. Bakit? Dasal ako ng dasal, ba't hanggang ngayon may COVID pa rin? Mga kapatid, hindi lang naman prayer eh. Ano sabi ng Biblia? If my people, tanong, tao ka ba ng Diyos? Nanampalataya ka ba kay Kristo? Tinanggap mo ba siya bilang yung patagabas? Yes. O, ano niya? Sabi ng Biblia, if my people which are called by my name shall humble. Tanong, ibig nagpakumbaba na sa Diyos. Humble themselves and pray. Yes, nag-pray tayo. And seek my face. Hinanap mo ba kalooban ng Diyos? Hindi. O, kaya pala eh. So kaya itong solusyon. Kung tayo mga mananampalataya na natin kay Kristo, tayo po'y magpakumbaba. Manalangin tayo at hanapin natin ang kalooban ng Diyos. And turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Ayan ang sabi ng Biblia. Hindi lang pray. Kundi talikuran daw natin ang ating mga kasalanan, hanapin natin ang mukha ng Diyos at matuto tayong magpakumbaba. Eh pati COVID-19, nalilito. Ano, alis na ba ako? Hindi pa, dito pa rin. Paalis na nga, bumalik pa eh. Second wave, bakit? Kasi may mga Krisyano, yun nga. Minsan ang pakumbaba, diba? Hindi po nakitaan ng pagpapakumbaba. Eh dapat mga kapatid, makita po natin dito yung kalagahan ng salita ng Diyos. Itong centurion na to, sabi ng Biblia, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word, and only my servant shall be healed. That is faith. Ayun po yung gusto makita ng Diyos sa atin. Diba? Para sa atin, dapat sapat na yung salita ng Diyos. Huwag na tayo mag-reasoning, Lord, baka meron pang second option, baka may third option pa. Wala na, ayan ang salita ng Diyos. Amen? Amen. At ano pa, di ba? Araw-araw yung Biblia nandiyan sa bahay natin. At tanong, how often do we read our Bible? Gaano ba kadalas natin binubuklat ang Biblia? Oh. Kaya huwag mo sisihin ng Diyos kung ang buhay mo devastated, kung ang buhay mo puno-puno ng problema. Bakit? Baka ang salita ng Diyos is kung kailan lang nating maisip babasa sa kala natin bubuksan. Tandaan natin, ang salita ng Diyos, ito po ay, sabi ng Biblia, this is quick and powerful. Hebrews chapter 4 verse 12. Ano sabi ng Biblia? Ano nga, Day? Sabi ng Biblia, Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful. Buhay ito mga kapatid, may kapangyarihan ito. Amen. Quick and powerful. Ano ba? And sharper than any two-edged sword. Listen mga kapatid, alam mo kung bakit minsan often tayo sa pastor? Nasasaktan tayo? Kasi kagaya daw ito ng taba na may dalawang tanim. Pili mo, espada, alam ka naman, hindi ka masugatan. Kaya pag ginawa ka mong Biblia, kuminsan tumatama to sa iyong puso't isipan at nasasaktan ka. Why? Kasi ito'y tabaki. Kaya once ay pinapangalan ko sa ating kalagitnaan, kuminsan nakakasakit sa puso natin. Tama po ba? Kasi dalawa po yung talim niya. O saan, anong pinangalan? Pagpangalan mo sa salita ng Diyos, meron po dyan maiiwa. Merong masasaktan. Kaya pangaral ba kapatid, hindi biro. Alam, pangaral ka sa labas. Hindi na natin nagkakabak. Nasasaktan sila sa katotohanan. Bakit? Ito'y kagaya ng isang tabak na may dalawang tulis. At hanggang saan ang kanilang, at sabi ng Biblia, piercing. Ano ibig sabihin ng piercing? Tumatagos eh. Ibig sabihin, isinasaksak. Tama ba? At hanggang saan? Even to the dividing asunder of soul and spirit. Hanggang kaluluwa, hanggang espiritu ng tao, inaabot ng tabak ng Panginoon. O definitely, merong sakit yan. May sugat yan. Pero yung sugat na yan, mga kapatid, magiging daanan ng iyong kagalingan. Bakit? Pero ba dito inoperahan na hindi binuksan yung katawan? O, pero Dr. Gilan, sakit na lang siya ko, pag-iopera na ako. O, anesthesia. Iniwa ka. O, tanggal yung sakit. Wala na yung karamdaman mo, tinanggal na ng doktor. Oh, ito namama, ito tinanggal na. Siyempre, may sakit pa. Kung wala anesthesia, may sakit. Tama po ba? Tama po ba? Ganun din ang salita ng Diyos. Dumaraan tayo minsan sa operation. Inooperahan tayo ng Panginoon. Bakit?
Kasi ang inaabot ng salita ng Diyos, hindi ito, kundi yung kaluluwa natin, yung puso natin, yung emosyon natin. Bakit? Maraming mga tao na namumuhay pa rin sa emosyon. Dapat mamuhay tayo sa Espiritu. Amen? Kasi ang emosyon natin, mga kapatid, no? Ayan tayo eh. Ang emosyon natin, ang will natin, ang ating mga kagustuhan, mga kapatid, madalas kontra yan sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya sabi ng Biblia, piercing asunder to the dividing of soul and spirit. Pinag-iwalay ng Diyos ang espiritu at kaluluwa. Bakit? Kasi itong ating kaluluwa, ang ating emosyon, ang ating feelings, minsan nagdodominate sa ating pagkatao. Nasaktan ako, nagalit ako, na-offend ako. Kaya yung spirito natin na conscience about God, wala na-overpower na ng ating emosyon. Ako yung mabatid, amen? Kaya pinag-iiwalayan ng salita ng Diyos. Amen po ba? At pinapalakas ng Diyos ang ating consciousness about God. Mas paliwala. Siniset aside itong ating emosyon. Bakit? Kasi ang emosyon, ang feelings man, daraya. Hello, amen? Tama po ba? Kaya nga ito dividing asan. Bakit? Kasi minsan nag-dominate itong emosyon natin. Wala na. Kaya hindi makakilos ang Holy Spirit. Why? Kasi we are overpowered by our emotions. So ano kailangan natin? Salita ng Diyos. Amen? Amen. Ibig sabihin may emosyon ka. Alright? May gusto ka. At may gusto ang Diyos. Dapat ipasakop mo yung sarili mo dun sa gusto ng Diyos. Kasi pag nagmatigas tayo, pinilit natin gusto natin, kadalasan yan, pagsisisi sa huli.